Dominant Protector. Credit to the author. 6,021-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Boss, ang bait mo naman. Medyo natakot si Gusha sa mga pormasayon at kung ano-ano pa, at mabilis na bumalik sa tabi ni Terence, maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Gaya ng inaasahan ni Terence, mabilis ang dalawa, ngunit nakatawid lamang sila ng 180 metro bago naaktibo ang pormasayon ng Villa ng pamilya Lee. Ang isang level 7 trap array ay katulad ng defensive array sa labas. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay mas mahina kaysa sa isang ordinary level 7 array. Tila limitado ang antas ng taong nagtayo nito. May bahid ng paghamak ang demonyong bagay sa kanyang mukha. Isa siyang napakahusay na Earth Grade Array Master. Ang ganitong uri ng array na halos hindi maituturing na nakaabot sa level 7 ay talagang hindi karapat-dapat banggitin. Senior Ghost, tulungan mo akong makatakas agad sa trapong array. Hinihintay ako ni Chengmin na iligtas siya. Gustong-gusto ni Terence na gamitin ang pagkakataong ito para pag-aralan ang mga pormasayon, ngunit walang hinihintay ang oras. Maaaring may nangyari kay Chengmin, at kailangan niya itong hanapin sa lalong madaling panahon. Ang lakas pa rin ng loob mo para sabihin yan, bata. Matagal mo nang natutunan sa akin ang daw ng mga pormasayon, pero hindi mo man lang kayang harapin ang ganitong klaseng pangit na pormasayon. Hindi ka talaga marunong mag-ukit ng bulok na kahoy. Masama ang tawa ng demonyo. Sa katunayan, ang pag-unawa ni Terence sa mga pormasayon ay tiyak na isa sa mga henyo. Natigilan si Terence, gaano na siya katagal nag-aaral ng mga pormasayon. Isa na siyang Golden Class Pinnacle Formation Master, hindi siya maaaring magtayo ng Mystic Class Formation, pero kahit papaano ay magagawa niya itong hindi maapektuhan. Kung ito ay bulok na kahoy, kung gayon ang lahat ng bagay sa mundo ay bulok na kahoy. Nagbibiro lang ang sumpa, hindi nito maaantala ang totoong gawain. Matapos niyang kulitin ng kaunti si Terence, iginiya niya ito para mahanap ang mga node ng formation at madaling nailabas si Gusha mula sa trap formation. Maya-maya pa, dumating sina Terence at Gusha sa pasukan ng manor ng pamilyang Lee. Ito ay isang patag at mabatong lugar sa gilid ng burol, kung saan nagsasanay ng kanilang martial arts ang mga disipulo ng pamilyang Lee na nasa mababang antas. Mayroon ng 5 taong naghihintay kina Terence at Gusha sa pasukan. Oh, hindi ba't ito ang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, Terence? Ano ang nagdala sa iyo rito ngayon? Nakilala agad ng isa sa kanila si Terence nang makita niya ito, at lumapit ng may kakaibang ekspresyon. Sino ka? Sumulyap si Terence sa mukhang matandang lalaki, hindi niya matindaan kung kailan niya nakilala ang isang taong tulad nito. Tumigil ang lalaki, baka sa mukha niya ang pagkapahiya. Kilala niya si Terence, pero hindi siya kilala ni Terence. Hindi ba't ibig sabihin noon ay hindi sila magkapantay? Ako ang nakatatandang kapatid na namamahala sa misteryosong pavilion, si Yaiko mula sa angkan ng Lee ng North Island. Sikat na sikat si Junior Brother Linford, kaya mauunawaan mo na wala kang kilalang katulad ko. Mukhang malungkot ang matandang lalaking nagngangalang Yaiko. Matalas pa rin ang kanyang mga salita, ngunit tuluyan ng humina ang kanyang momentum. Alam mong isa kang walang kwentang tao, pero ang dami mo pa ring sinasabing kalokohan. Walang oras ang amo ko para mag-alala sa'yo, umalis ka na. Tinitigan ni Gusha si Yaiko. Nagulat si Yaiko sa malademonyo nitong tingin. Gusto niyang mag-alab ang galit, ngunit sa di malamang dahilan, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso habang nakatingin kay Gusha. Hindi siya naglakas loob na magpatuloy sa pagsasalita. Nasaan si Betoy? Walang oras si Terence para harapin ang isang maliit na ibon na tulad nito. Isa lamang siyang senior na namamahala sa pavilion, at nasa peak na nascent soul pa lamang. Kung maglalakas loob siyang umatake muna, matutuwa si Gusha na turuan siya ng leksyon. Bahagyang nanginig ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang sa pinakadulo ng grupo ng 5 at hindi namamalayang naigalaw ang kanyang mga paa. Ikaw si Betoy. Parang kidlat ang mga mata ni Terence habang malamig niyang tinitingnan ang lalaki. Tama. Ako si Betoy. Anong problema? Alam ni Betoy na hindi niya ito maitago, ngunit tiwala siyang ligtas siya sa villa ng pamilya Lee, kaya't pinalaki niya ang kanyang dibdib at mahinahong tumingin kay Terence.
Nasaan si Cheng Min? Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at dumiretso sa punto, unti-unting tumataas ang kanyang aura. Sa 5 taong nasa harap niya, maliban kay Yaiko na isang tugatog ng bagong silang na Soul Cultivator, 3 sa kanila, kabilang si Batoy, ay nasa yugto ng Profound, at ang huli ay nasa yugto ng maagang pagbubukas ng bundok. Gayunpaman, ang lakas ng mga taong ito ay napakahina, marahil ay naipon sa pamamagitan ng paggamit ng mga tableta. Hindi man lang sila makakuha ng kalamangan laban sa mga kalaban na kasing level, lalo na ang isang halimaw na tulad ni Terence. Bukod sa early stage mountain opening cultivator, hindi napigilan ng 4 na iba pa ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon nang maramdaman nila ang aura ng isang peak late stage profound na nagmumula kay Terence. Nakakagulat ang bilis ng pag-angat ni Terence. Ano ang kanyang antas ng cultivation nang siya ay maging bagong henerasyong hari? Ilang taon pa lamang ang lumipas. Kung pag-uusapan ang bilis ng paglilinang, mas nakakatakot si Terence kaysa sa pinuno ng manor ng pamilyang Lee, si Shuj Lee. Dahil nasaktan nila ang isang tulad niya, kinailangan na nila siyang patayin bago pa man siya lumaki. Ang lalaking nagbubukas ng bundok sa maagang yugto ng bahay ni Lee ay palihim na nagpadala ng hudyat, malamang na tinipon ang mga masters upang palibutan at patayin si Terence. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na si Terence ang pinakanatatakot sa mga labanan ng grupo. Ang pag-alo ng mga halimaw sa dagat kamakailan lamang ay sapat na upang patunayan ang lahat. Palihim na sinulyapan ni Batoy ang pamilya Lee. Siya ang nakahuli kay Cheng Min, pero siya rin ang nagbigay sa kanya bilang regalo sa pamilya Lee. Ngayong nandito na si Terence sa kanilang pintuan, hindi na siya dapat ang humahadlang. Terence, sino ka ba sa akala mo? Paano ka nang ahas na pumunta sa bahay namin? Hindi ka kayang protektahan ng isang simpleng Green Cloud Pavilion. Kahit papahalagahan ka ni Pavilion Master Shangguan, hindi kanya hahayaang gawin ang gusto mo. Matigas na sigaw ni Yaiko. Siya ang pinakamahina sa mga taong naroroon, kaya hindi siya makapagpigil. Kumislap ang katawan ni Terence, nag-iwan ng isang imahe kung saan siya naroroon. Ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw sa likuran ni Batoy na parang multo, at itinaas niya ang kanyang kamay upang magpadala ng manipis na daloy ng 5 elemento na pumatay kay Chi, agad na pumihil sa paggalaw ng lalaki. Napagtanto na lamang ng mga tauhan ni House Lee na nahulog na sa kamay ng kalaban si Batoy nang magsimulang maglaho ang anino ni Terence. Gayunpaman, naibalik na siya ni Terence sa kanyang orihinal na posisyon. Inihampas niya ang kanyang paa sa lupa at tinapakan ang dibdib ni Batoy. Malamig niyang tiningnan si Batoy. Tinatanong kita ulit, nasaan si Cheng Min? Siyempre, alam ni Terence na nasa villa ng pamilya Lee si Cheng Min, pero kailangan niya muna silang takutin bago niya sila iligtas. Ayaw niyang atakihin muna ng mga lalaking ito si Cheng Min, at masama iyon. Nakatitig si Batoy kay Terence sa takot, nakaawang ang bibig ngunit hindi makapagsalita kahit isang salita. Ang 5 elementong layunin ni Terence na pumatay ay sumisira sa kanyang mga meridian. Ang sakit ay parang impyerno. Dahil ayaw mong sabihin, hindi mo na kailangang sabihin. Sumulyap si Terence sa kanya nang walang pakialam at naglakas ng kaunti sa kanyang mga paa. Sumabog ang 5 elementong killing intent sa kanyang katawan, na tuluyang sumire sa lahat ng kanyang meridian at life force. Ang mga mata ni Batoy, na mabilis na nanlabo, ay napuno ng pag-aatubili. Malinaw na wala siyang pagkakataong sabihin iyon. Gustong-gusto ni Terence na maalis ang lalaking ito. Binali niya ang mga paa at kamay ng kanyang tagasunod at ipinadala ito sa isa sa mga utak sa likod ng pagkawasak ng villa ng Kushi. Hindi niya kailangan si Cheng Min para harapin ang walang hiyang ito. Maghihiganti si Terence para sa kanyang tagasunod. 6,022. Nakaramdam ng lamig ang 4 mula sa bahay ni Lee. Si Batoy ay isang Mystic Ascension Primary Stage Master, ngunit hindi siya naiiba sa isang langgam sa mga kamay ni Terence. Nadurog siya hanggang sa mamatay sa isang hakbang lang. Ang mas nakakatakot pa ay nakita nila ito mismo, ngunit wala silang magawa para pigilan ito. Ibigay mo sa akin ang kapatid kong si Lee Zengman. Huwag mo akong piliting sabihin pa yan sa pangalawang pagkakataon. Sinipa ni Terence ang katawan ni Batoy sa harap ng 4 na lalaki, malamig ang mukha niya. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, pero kung iniisip mong madali lang matatakot sa iyo ang pamilyang Lee, nagkakamali ka. Kalmado pa rin ang pinuno ng grupo.
Wala siyang pakialam sa katawan ni Betoy at kalmadong tumingin kay Terence. Gusha, pumasok ka at hanapin mo siya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence, ikumpas niya ang kamay niya, hudyat na magsisimula na ang laban. Tumawa si Gusha. Kanina pa siya gustong makipag-away matapos makitang makuha ng kanyang amo ang unang pwesto. Nakinig siya sa utos ni Terence at sumugod sa 4 na lalaki kasabay ng malakas na hangin. Pareho silang nasa maagang yugto ng pagkahati ng bundok, ngunit ang angkan ng Lee ang pinakamahina sa maagang yugto ng pagkahati ng bundok, habang si Gusha ay nakalaban ang pinakamahina sa maagang yugto ng pagkahati ng lupa. Hindi magkapantay ang kanilang antas. Ang tunay na enerhiya sa kanyang kamao ay mabilis nang nawala bago pa man siya dumating. Pakiramdam ng 4 na tao mula sa angkan ng Lee ay hindi sila maaaring tumayo na sabay-sabay. Nasa Mountain Split Stage man sila o nasa bagong Soul Stage, hindi nila maiwasang umatras sa ilalim ng kamao ni Gusha. Kung nagtagal pa sila, baka sumabog na sila at namatay. At ito ang resulta ng pagpapakita ng awa ni Gusha. Naalala niya ang mga salita ni Terence, patayin lamang ng salakayin at pagbantaan siya ng kabilang panig. Ang 4 na taong nasa harap niya ay tila hindi nakamit ang mga kinakailangan. Hindi na pinansin ni Terence ang laban ni Gusha. Tinapik niya ang kanyang mga paa at sumugod na parang kidlat, diretsyong lumipad patungo sa manor ng pamilya Lee. Dahil nandito si Betoy, hindi dapat masyadong malayo si Chengmin. Ang espiritu ni Terence ay dumaan sa pinto at sinira ang ilang simpleng mga paghihigpit upang mahanap si Chengmin sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang unang nakita niya ay hindi si Chengmin, kundi ang mga masters mula sa House Lee. Mayroong 15 Profound Stage Masters at 2 Mount Opening Stage Masters. Mas malakas sila kaysa sa House Brooks, ngunit pare-pareho lang sila sa paningin ni Terence. Paano ka nang ahas na pumunta sa pamilya Lee namin at manggulo? Hindi mo talaga alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Umungol ang isa sa mga nasa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm habang sumusugod. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng marahas at purong chi, handang atakihin si Terence anumang oras. Bahagyang ngumiti si Terence at casual na ginamit ang kanyang mabangis na apoy na bagwa palm. Nilamon ng nagliliyab na apoy ang buong lugar, nakulong ang lahat ng mga practitioner na tumulong. Sumigaw ang lalaking nasa unahan at mipad pabalik ng 2 hanggang 3 beses ang bilis niya, ang purong chi sa kanyang mga kamay ay matagal nang wala. Agad na tumugon ang iba pang mga tao na parang kaharap nila ang isang matinding kalaban. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang harangan ang mabangis na apoy na 8 trigram palm ni Terence. Hindi madali para sa kanila na harangan ito, at wala nang nasugatan. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Ayokong magsalita ng walang katuturan. Ibigay ninyo sa akin ang kapatid kong si Chengmin, kung hindi ay ipapaalam ko sa inyong lahat kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Tumayo si Terence na nakatalikod ang mga kamay, ang malamig niyang mga mata ay nakatingin sa 12 masters. Nakaramdam ng panlalamig ang mga eksperto ng pamilya Lee. Ang tugatog ng huling yugto ng misteryosong Ascension Realm na nagsalita kanina lang ay nakahiga na ngayon sa lupa, nagdere ng dugo. Hindi niya man lang malunok ang gamot na nakapagpapagaling. Tila mamamatay na siya. Siya ang nagsabing hindi alam ni Terence kung paano baybayin ang salitang kamatayan, at ginamit siya ni Terence para baybayin ito para sa lahat ng miyembro ng pamilya Lee. Napakalakas at kahanga-hanga nito. Ako, si Shuj, ay gustong makita kung paano mo kami makikilala muli sa salitang kamatayan. Biglang lumitaw ang isang lalaki sa gitna ng komprontasyon, at kahit si Terence ay hindi napansin kung paano siya napunta roon. Shuj. Nanliit ang mga mata ni Terence, ang binata na ito, na hindi man lang mukhang 30 taong gulang, ay matangkad at payat, at may mapagkumbabang ngiti sa kanyang mukha. Sa pagtingin pa lang sa kanyang anyo, hindi maiisip ng isa na isa siyang walang utang na loob na lobo. Boss, naayos ko na ang mga kasama ko sa labas. Lumapag si Gusha sa tabi ni Terence at nagulat sa mahinang boses. Tiningnan niya si Shuj nang may matinding pagbabantay. Ang lalaking ito ay may bahagyang pakiramdam ng panganib. Kahit ang pabaya na si Gusha ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bagong dating sa Green Cloud Pavilion na si Haring Terence, kakaiba ka talaga. Hindi mo man lang pinapansin ang Elder Council, sa tingin mo ba ay sapat na ang Green Cloud Pavilion para protektahan ka? O ipagtatanggol ka ba ng Truet?
Hindi tugma ang ngiti ni Shuj sa tono ng kanyang boses, at para bang hinihiwalay si Terence. Shuj, huwag kang magpaligoy-ligoy. Kapatid ko ang taong dinala ni Batoy. Kung hindi, ako mismo ang hahanap sa kanya. Hindi makita ni Terence ang tunay na lakas ni Shuj, kaya nahulaan niya na wala siya sa tuktok ng Mountain Opening Realm. Ang B** star na ito ay malamang nasa unang yugto pa lang ng Earth Opening Realm. Bukod dito, ang lakas ni Shuj ay napakatatag, ibang-iba sa kanyang mga kamag-anak. Tiyak na mahirap siyang kalabanan. Maaaring hindi ito kayang tiisin ni Gusha. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ngayon, inatake mo ang manor house ng Liklan ko. Hindi kita makikipagtalo sa ibang bagay, pero kailangan mo akong bigyan ng paliwanag para sa bagay na ito. Itinanggi ni Shuj ng lubusan ang pag-iral ni Chengmin, ginamit lamang ang katotohanang pumunta si Terence para manggulo bilang dahilan. Kung gayon, wala nang dapat sabihin pa. Inilipat ni Terence ang kanyang mga paa at ginamit ang kanyang napakagandang maliliit na hakbang para lumitaw sa harap ni Shuj. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang bagwa palm. Ang bagong nagliliyab na bagwa palm ay napaka-praktikal, at ang bilis ng pag-activate ay napakabilis. Ginamit ito ni Terence ng husto, ngunit hindi ito sapat upang harapin ang mga masters tulad ni Shuj. Ganito lang kasimpleng martial art technique ang ultimate move mo. Medyo nadismaya ako. Tumawa si Shuj at gumuhit ng maliit na bilog sa harap niya gamit ang kamay niya. Kasabay nito, binawi niya ang daliri niya. Ang apoy ng mabangis na apoy na nasa palad ng 8 trigrams ay agad na hinigop ng maliit na bilog sa harap ni Shuj. Para itong nahulog sa isang walang hanggang itim na butas, at walang kahit isang piraso nito ang tumagas palabas. Kumerba ang mga labi ni Terence. Hindi niya inaasahan na may magagawa ang palad niya kay Shuj, sinusubukan lang niya ang tubig. Sa dulo ng apoy, isang hugis dragon na 5 kulay na balak pumatay ng 5 elemento ang sumugod patungo kay Shuj. Ikinumpas nito ang mga kuko sa harap at casual na pinunit ang pabilog na selyo na casual na itinayo ni Shuj. Sa kasamaang palad, ang apoy ng mabangis na apoy na nasa palad ng 8 trigrams ay naglaho na, at hindi na ito nakabuo ng kontra-atake. Hindi naman masama ang galaw na ito, may makikita ka. Lumiwanag ang mga mata ni Shuj, lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha, at mabilis ding. Tumaas ang aura sa kanyang katawan. 6,023. Hindi umimik si Gusha at sumugod patungo sa iba pang mga target kasabay ng pagkilos ni Terence. Pansamantala niya silang pinigilan upang hindi nila maabala ang labanan. Hinarap ang hugis Dragon Chi ng 5 elemento, pinagdikit ni Shuj ang kanyang mga kamay at itinulak palabas gamit ang buong lakas. Isang matalas na Zin Chi na parang sibat ang direktang tumusok sa harap ng Chi ng 5 elemento at nagsimulang magpumiglas dito. Hindi tumigil si Terence, ang kanyang katawan ay kasing bilis ng kidlat nang muling inatake niya ang tagiliran ni Shuj. Ang posisyong ito ay lubhang mahirap, at maaari siyang malubhang masugitan kung hindi siya mag-iingat. Hindi natarante si Shuj, humakbang lamang siya ng 2 hakbang patagilid at iniwasan ang atake ni Terence. Ito na lang ba ang kaya mo? Kung gayon ay sisimulan ko na ang aking pag-atake, handa ka na bang tanggapin ang aking pag-atake? Ngumiti si Shuj. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nakapaglansad na siya ng isang kamangha-manghang pag-atake. Umugoy ang katawan ni Shuj habang casual siyang sumuntok. Ang kanyang tunay na chi ay bumuo ng isang nakakatakot na alon na sumugod patungo kay Terence. Sa isang iglap, naramdaman ni Terence na ang espasyo sa paligid niya ay sumikip hanggang sa puntong hindi na niya magawa kahit ang pinakasimpleng pag-iwas. Sumabay na lang siya sa agos ng atake ng kalaban, at kung magpapatuloy ito, mapapahamak siya. Nagulat si Gusha. Ang lakas ng galaw na ito ay isang bagay na kahit ang kanyang katawan ay maaaring hindi makayanan. Dahil sa pisikal na lakas ni Terence, mapapahamak siya kung direktang tatamaan. Nakakalungkot na hindi makatakas si Gusha kahit gusto pa niyang tulungan si Terence. Wala sa mga piling tao sa pamilyang Lee ang katapat niya ng paisa-isa, pero kapag nagtutulungan sila, hindi naging madali ang pakikitungo sa kanila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Terence. Hindi mahina ang atake ni Shuj, pero hindi niya kailangang harapin ito ng harapan. Pinaandar niya ang 3 paglitaw ng Cloud Dragon at nag-iwan ng anino, kaya madaling nakatakas sa pressure ng alon. Kawili-wili. Isa talaga siyang pambihirang henyo.
Agad na nabaling ang mga mata ni Shuj sa kinaroroonan ni Terence, at daan-daang palaso ng tubig ang tumama, na nagsara sa lahat ng posibleng daanan para makatakas. Gayunpaman, ang mga palaso ng tubig na ito ay tumagos lamang sa pangalawang anino. Nang muling lumitaw si Terence, wala pang 1 metro ang layo niya kay Shuj. Isang daloy ng 5 elementong killing intent ang dumb alloy sa katawan ni Shuj, ngunit hindi man lang nakaramdam ng saya si Terence. Ginamit niya ang kanyang super limit butterfly microsteps at agad na umalis sa kanyang pwesto. Hindi mabilang na palaso ng tubig ang tumama sa lugar habang paalis siya. Si Shuj, na tinamaan ng 5 elementong killing intent, ay sumabog at naging isang lawa ng tubig nagkalat sa lupa. Hindi masama, hindi rin masama. Para malusutan ang clone na nilikha ko gamit ang aking tunay na enerhiya, lalo akong nagiging interesado sa iyo. Dapat mong malaman na ang pinakalibangan ko ay ang pumatay ng mga henyong katulad mo. Nakatayo si Shuj mga 12 metro ang layo, marahang pumapalakpak. Mayroon siyang nasisiyahan ng ngiti sa kanyang mukha, na parang nasiyahan siya sa isang kahangahangang pagganap. Malamig na tiningnan ni Terence si Shuj. Malakas nga talaga ang lalaking ito. Hindi niya ito matatalo kung hindi niya gagamitin ang kanyang trump card. Pero hindi nag-alala si Terence. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang isang bagay na kasing lakas ng kamay ng Soul Catcher ay dahil gusto niyang makita kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at ng Earth Splitter. Ano sa tingin mo? Mas malakas ang clone ko kaysa sa anino mo, di ba? Hindi madali para sa iyo na basagin ang isa sa mga clone ko. Bilang gantimpala, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na mas malakas pa. Itinaas ni Shuj ang kanyang mga braso, at 6 na magkakaparehong clone ang lumitaw sa tabi niya. Hindi lamang ito mga ilusyon, kundi mga totoong tao. Ang pagbabago-bago ng aura sa kanilang mga katawan ay eksaktong kapareho ng orihinal. Tubig na parang ilusyon ng 7 bituin. Kung hindi ganoon kalakas ang pandaman ni Terence sa espirito, hindi niya malalaman kung sino sa 7 Shuj ang tunay, lalo na't nakaayos sila sa Big Dipper. Mas madali pang malito ang mga tao sa kanilang porma sayon. Ngunit hindi inaasahan ni Shuj na ang espiritual na pandaman ni Terence ay sapat na malakas upang kumapit sa kanyang tunay na katawan, at kaya pa niyang makita sa kabila ng mga ilusyon upang tumpak na matukoy ang lakas ng mga clone. Sa katunayan, ang mga clone ay wala kahit 1/10 bahagi ng tunay na lakas ni Shuj. Sa tingin mo ba ay napakagaling mo dahil lang sa mayroon kang 6 na clone? Isang biro. Malamig na tumawa si Terence habang nagsisimulang gumalaw ang kanyang katawan. 1 at 2, 2 at 4, 4 at 8. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Pagdating sa mga clone, ang galaw ni Terence ay sapat na para gawing alikabok ang ilusyonaryong tubig ni Shuj na 7 star. Sa isang iglap, daan-daang Terence ang lumitaw sa patag na lupa, at wala ni isa ang anino. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng 1000 pagbabagong anyo ng kagubatan ay naroon para makita ng lahat. Lahat ng mga clone na pinagsama-sama ay pawang mga amatay kanyan lamang, hindi nila kayang takutin si Shuj. Dahil doon, napaangat ang mga labi ni Shuj sa paghamak matapos ang unang pagkabigla. Pinakawalan niya ang buong kapangyarihan ng 7-star illusionary water at agad na napatay ang daan-daang clone ni Terence. Akala ko may mga kahangahangang galaw ka, pero isa lang pala itong basurang martial technique. Parang taktika lang ito ng pananakot. Pareho lang ang ekspresyon ng mukha ng 7 Shuj, at hindi sila tumigil. Bawat segundo, daan-daang clone ni Terence ang mawawala. Kung magpapatuloy ito, tuluyan nilang maaalis ang epekto ng 1,000 puno sa loob lang ng wala pang 1 o 2 hininga. Tama ka, para lang takutin ka. Biglang lumitaw ang totoong katawan ni Terence sa harap ng totoong katawan ni Shuj, na may 2 magkaibang apoy sa kanyang mga palad. Hindi na hinintay pang mag-react si Shuj, pinagsalikop ni Terence ang kanyang mga kamay at nagpadala ng isang marahas na bola ng purong chi na apoy patungo sa kanyang mukha. Super bombang may apoy na parang tableta. Planado na ito ni Terence mula pa sa simula, gagamitin niya ang libu-libong pagbabago ng kakahuyan para maimpluwensyahan ang paghatol ni Shuj, at pagkatapos ay sasamantalahin ang katotohanang mararamdaman niya ang tunay na katawan ng kabilang panig para tahimik na magpaputok ng isang super alchemy bomb. Nagulat si Shuj. Hindi niya inaasahan na mahahanap ni Terence ng ganito katumpak ang katawan nito. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang atake ni Terence.
Bagamat ang isang practitioner na nasa tugatog ng huling yugto ng misteryosong Ascension ay may talento at kayang hamanin ang mga mas mataas sa kanyang dalawang antas, hindi ito sapat para takutin siya. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Shuj na mali siya. Ang maliit na bola ng apoy sa kamay ni Terence ay sumabog na may alon na nagparamdam sa kanya na parang lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nakagawa siya ng tamang paghatol at alam niyang hindi niya ito maharangan, kaya agad niyang ginamit ang kanyang clone bilang kalasag sa karne. Sumipol sa ere ang Super Alchemy Bomb, at inilagay ni Shuj ang lahat ng 6 na niyang clone sa harap niya upang harangan ang atake. Habang pinapanood niya ang mga clone na nagiging mga patak ng tubig at sumangga, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Itong si Terence, minamaliit niya talaga siya. Umatras sina Terence at Shuj pagkatapos ng pagsabog, at naglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila. Hindi na nagpatuloy si Gushue sa pakikipaglaban sa iba pang miyembro ng pamilya Lee at sinamantala ang pagkakataong umatras sa tabi ni Terence. 6,024. Boss, ayos ka lang ba? Kayang-kaya ng mga to. Mahinang sabi ni Gushue. Kung ibang panahon lang sana, matutuwa siyang magkaroon ng pagkakataong lumaban, pero hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ayos lang. Sinusubukan ko lang. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi masyadong nababagabag. Terence, ang galing mo. Hindi nakakapagtaka na isa ka sa pinakamalakas na bagong manlalarong king. Tama na iyan para sa warm-up mo, seryoso na tayo. Tinapik ni Shuj ang alikabok sa kanyang katawan at bahagyang pinilipit ang kanyang leeg ng ilang beses, na parang naglaro lang talaga siya. Sa tingin ko rin ay walang saysay ang pag-aaksaya ng oras. Kung mayroon ka pang ibang mga trick na nasa iyong manggas, ilabas mo lang. Halos naunawaan na ni Terence ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Shuj. Bagamat ang lalaki ay nasa unang yugto pa lamang ng pagkahati ng lupa, ang kanyang lakas ay tila hindi gaanong mas malakas kaysa sa tuktok ng pagkahati ng bundok. Marahil ito ay dahil kakalampas lang niya kamakailan. Sa isang normal na labanan, maaaring hindi si Terence ang kalaban ng lalaking ito, ngunit iyon ay dahil sa premisa na hindi niya ginagamit ang marami sa kanyang mga ultimate skills. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay may malaking kumpiyansa. Nakakahiya para sa akin na makipaglaban ng seryoso sa isang maliit na taong katulad mo. Mukhang pinag-aralan mo ang mga forma sayon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isa sa mga kayamanan ko. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Biglang nagbago ang isip ni Shuj at kumuha ng isang array na kasing laki ng palad. Matapos itong i-activate, natabunan nito ang buong plataporma. Isang grade 7 lightning array disk. Nagulat si Terence. Hindi pa siya nakakita ng formation disk noon, pero narinig na niya ito mula sa kung sinong multo. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganito kaalagang bagay si Master Lee. Sinasabing ang array disk na ito ay isang kayamanan na naipasa mula pa noong sinaunang panahon, at walang sino man ang makakarating dito ngayon. Kaya naman, halos walang bakas nito sa Sky-class Island. Hindi nakakapagtaka na si Shuj ay nakapagsanay ng napakaraming tauhan sa yugtong profound sa loob ng wala pang 20 taon. Kayang gayahin ng Thunderbolt Formation Disk ang Lightning Tribulation upang matulungan ang mga tao na makaabante sa yugtong profound, ngunit ang ganitong uri ng peking Lightning Tribulation ay mas mahina kaysa sa ginawa ni Terence, kaya ang mga tauhan ni Shuj sa yugtong profound ay mas mahina kaysa sa mga practitioner na kapantay niya. Bukod sa paglikha ng mga Lightning Tribulation, ang Lightning Array Disk ay isa ring killing array para sa pag-atake. Sa loob ng sakop ng array, hindi mabilang na lightning bolts ang kayang pumatay ng tuluyan sa kalaban. Ang problema lang ay ang array disk ay nangangailangan ng malaking dami ng lightning at spiritual jade bilang pinagmumula ng enerhiya. Ayos lang naman ang spiritual jade, pero ang lightning ay maaari lamang kolektahin at iimbak sa panahon ng bagyo, kaya may ilang mga paghihigpit pa rin sa paggamit nito. Marami kang alam para malaman na isa itong Thunderbolt Array Disk. Iniisip ko kung kaya mo bang tiisin ang mga Thunderbolt. Labis na ipinagmamalaki ni Shuj ang kanyang sarili. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong lumaban sa kanyang mga kaaway, at matagal na niyang hindi nagamit ang Thunder Array Disk na ito.
Ang dami ng Thunder Source na nakaimbak sa loob ay sapat na para harapin ang dalawang junior sa tuktok ng huling yugto ng mahiwagang Ascension at ang unang yugto ng paghati ng bundok. Higit pa sa sapat na ito. May kakaibang ekspresyon sa mga mukha ni na Terence at Gusha, ngunit ayaw nilang magsalita. Ang paggamit ng disc para harapin si Terence ay parang paggamit ng tuyong kahoy para patayin ang apoy. Hindi nila alam ang sasabihin. Kung ibang level 7 formation disc lang iyon, wala nang magagawa si Terence kung wala ang tulong ng isang multo. Pero kailangan lang ni Shuj na maglabas ng light formation disc, at natawa na lang si Terence. 12 ng kidlat ang sabay-sabay na tumama kina Terence at Gusha sa ilalim ng kontrol ni Shuj. Tila natakot silang dalawa, hindi gumagalaw habang pinapanood ang pagtama ng kidlat sa kanilang mga katawan. Matapos ang mutation ni Gusha at ang pagpipino ng kidlat ni Terence, ang kanyang katawan ay naging napakalakas. Ang mga kidlat na ito ay para lamang sa kanya. Kung mayroon mang anumang banta sa kanya, tiyak na iyon ay ang tunay na kidlat. Kung tungkol naman kay Terence, mayroon siyang teknik sa pagtakas ng kidlat, kahit ang totoong kidlat ay hindi siya kayang saktan, lalo na ang normal na kidlat na nakaimbak sa isang level 7 formation disc. Boss, ang hina naman ng kidlat ng lalaking ito. Bakit hindi mo ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng totoong kidlat? Lumapit si Gusha at Commandant kay Shuj habang nagsasalita. Ang paraan ng pagtingin niya kay Shuj ay puno ng pagmamalaki. Huwag kang mag-alala, makikita niya rin yan. Bahagyang ngumiti si Terence, handa nang sumugod. May masamang kutob si Shuj. Tila hindi kasing ganda ng inaasahan niya ang epekto ng Thunderbolt Array Disc. Maaari pa ring magbulungan ang dalawang batang iyon na parang walang nangyari sa ilalim ng arko ng kidlat. Maaari kayang hindi ito nagamit ng matagal, at nawala na ang orihinal nitong lakas sa kidlat sa loob. Dahil sa kaisipang iyon, mas lalo pang pinaghirapan ni Shuj na paginahin ang Thunderbolt Formation Disc, at nagpadala ng mas maraming arko ng kidlat para atakihin sina Terence at Gusha. Ang kapangyarihang halos konektado sa isa ay medyo nakakatakot. Napaangat ang mga labi ni Terence habang itinataas ang kanyang kamay at nagpakawala ng 12 ng mga kidlat na ilang beses na mas makapal kaysa sa nasa disc, agad na pinupunit ang lambat ng kidlat ni Shuj. Kasabay nito, patuloy niyang sinisipsip ang nakakalat na asensya ng kidlat at inikat ito upang atakihin si Shuj. Kung hindi lang dahil sa mahirap kontrolin ang pagsabog ng kidlat at ang paglibing gamit ang kidlat, malamang ay winasak na ni Terence ang buong villa kung hindi niya aksidenteng nasaktan si Chengmin. Isang tagapagtatanim ng elemento ng kidlat. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Shuj. Napasigaw lamang siya sa gulat at agad na umatras. Dahil sa mga kidlat na ito, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Hindi sapat ang Forma Scion para magdulot ng banta sa maagang yugto ng paglikha ng mundo, ngunit ang mga kidlat ni Terence ay malinaw na mas malakas kaysa sa Forma Scion. Ayaw ni Shuj na masaktan. Hindi niya talaga inaasahan na ganito karami ang itinago ni Terence, at isa itong napakabihirang mag-practice ng lightning element. Kung ibang kalaban lang ito, malamang gagamitin nila ang kanilang pinakamalakas na atake sa simula pa lang. Sino ang magiging katulad ni Terence, na mas mahina, ngunit itinatago pa rin ang kanyang lightning element martial arts? Pinaandar ni Terence ang kanyang kidlat. Agad siyang lumitaw sa tabi ni Shuj at nagpakawala ng dalawa pang kidlat. Sa sobrang lapit, hindi siya nakaiwas at lahat ng iyon ay tumama sa kanyang katawan. Nanginig si Shuj, ngunit bago pa man ang susunod na bugzo ng pag-atake ni Terence, nagawa niyang ilipat ang kanyang posisyon, sinusubukang ilayo ang sarili kay Terence. Sa samaang palad, ang bilis ng paggalaw ni Terence sa lightning zone ay kasing bilis ng teleportation, at ang paggalaw ni Shuj ay hindi naiiba sa isang kuhol. Bago pa man makagalaw si Shuj, naghihintay na si Terence sa itinakdang ruta. Ang banal na sentido whirlpool at ang 5 elementong pumapatay ng chi ay ginamit ng sabay. Agad na nagpakawala si Shuj ng isang nakakapangilabot na tili. Ang kanyang primordial spirit at mga meridian ay parehong malubhang na sugatan. Kung ikukumpara, ang paralysis ng kalamnan na dulot ng Thunder Arc ay baliwala. Kasabay ng ilang tunog ng pagkalabog, ang disk ay nabasag sa ilang piraso at nahulog sa lupa. Tiningnan ito ni Terence nang may kaunting awa.
Isa itong kayamanan na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Maaaring hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit maaari itong lumikha ng maraming masters sa profound stage sa North Island. Guru. Nakita ng iba pang mga masters ng pamilya Lee ang kawawang kalagayan ni Shuj at lahat sila ay sumigaw habang sumusugod, sinusubukang iligtas siya mula kay Terence. 6,025. Malamig na sumengot si Terence, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng 12-dosenang kidlat, na hamarang sa mga taong ito mga 12 metro ang layo. Kasabay nito, sinipa niya si Shuj at natapakan ito. Kung maglalakas loob kang gumalaw muli, matatapos na si Shuj. Malamig na mga mata ni Terence ang tumingin sa 12 masters ng pamilya Lee, dahilan para tumahimik sila at hindi na maglakas loob na gumalaw. Terence. Huwag kang padalos-dalos, ang pinuno ng ating angkan ay miyembro ng konseho ng mga nakatatanda sa North Island. Kung ikaw ay masugitan, kahit ang buong Green Cloud Pavilion ay hindi ka mailigtas. Isa sa mga masters na nagbubukas ng bundok ang nakatayo roon, hindi nang ahas na lumapit, ngunit hindi niya maiwasang babalaan si Terence, umaasang makakagamit siya ng mga salita para mapatigil si Terence. Huwag mo akong pag-usapan ng mga walang kwentang bagay. Ilabas mo agad ang kapatid kong si Chengmin, kung hindi ay walang makakapagligtas sa pamilya Lee mo. Ang unang mamamatay ay si Shuj. Medyo pinilit ni Terence ang paa niya, at muling napaungol si Shuj. Sapat na ang pagpapahirap sa kanya ng mamamatay taong si Chi at ng Conscious Vortex. Hindi pa siya patay, pero nawala na siya ng kakayahang lumaban. Hindi man lang siya makasigaw. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng taong nagsalita at lumingon para tignan ang huling stage master na si Profound, hudyat na mabilis itong ilabas. Boss, tapos na ba? Mukhang medyo mapanganib na iwan ang marami sa kanila. Bakit hindi ko muna sila alagaan? Nang makitang malapit ng iligtas si Chengmin, biglang nagkaroon ng ideya si Guxia. Hindi kasiya siya ang labanan ngayon. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para kumilos ngayon, malamang ay wala siyang pagkakataong gawin ito. Lumingon si Terence at tinitigan si Guxia. Ang pagbabalik ni Chengmin ang pinakamahalaga sa ngayon. Ayaw na niyang magdulot ng gulo pa. Para mapabagsak si Shuj ng ganoon kadali, bukod sa lakas ni Terence, malaki rin ang papel na ginampanan ng swerte. Kung hindi biglang gagamit ang lalaking iyon ng Lightning Formation Disc, imposibleng matalo siya ni Terence ng ganoon kadali. Sa loob ng sakop ng Pormasayon, kayang magpaputok ni Terence ng kidlat sa dami at kalidad. Lampas ito sa normal na pamantayan dahil ginamit niya ang lahat ng kidlat na nakaimbak dito. Ngayong nawasak na ang Pormasayon, mahirap nang magpaputok muli ng kidlat sa ganoong antas. Isa pa, naubos na ni Terence ang kanyang lakas at chi. Bagamat mayroon siyang espasyong jade para mapunan ito, imposibleng makabawi siya agad sa kanyang tugatog. Mas makabubuti para sa mga masters na iyon na huwag masyadong pilitin si Chengmin sa ngayon, kung sakaling malagay si Chengmin sa alanganin. Napaatras si Guxia. Nakikita niyang ayaw nang magpatuloy ni Terence sa pakikipaglaban sa ngayon. Nakatitig lang siya sa mga masters, pinagbabantaan sila gamit ang kanyang mga mata na tumigil sa paggalaw. Maya-maya, dinala si Chengmin. Gayunpaman, mukhang napakalungkot niya. Bali ang kanyang mga paa at kamay, at puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Basang-basa ng dugo ang kanyang damit na parang kakabunot lang sa isang lawa ng dugo. Kung siya ay isang ordinaryong tao, malamang ay namatay na siya dahil lamang sa dugo. Nanlamig ang mga mata ni Terence habang umuusbong ang hangering pumatay sa kanyang puso. Gusto niyang si Chengmin mismo ang magdesisyon kung paano haharapin si Lee, ngunit muntik na siyang magbago ng isip at gusto niyang sirain mismo ang villa. Terence, nakainom na ang taong ito ng gamot para sa paggaling, hindi naman nanganganib ang buhay niya sa ngayon. May sugat ang mga kamay at paa niya, at maaari pa siyang gumaling sa kaunting paggamot. Kung gayon, ibalik mo sa amin ang aming Villa Lord. Malakas na paliwanag ng profound stage expert na nagdala kay Chengmin palabas. Natatakot siyang biglang mamatay si Chengmin, kaya gusto niyang ibalik si Shuj Lee sa lalong madaling panahon.
Sa totoo lang, hindi alam ng mga masters na ito kung bakit bigla na lang natalo si Shuj kay Terence, pero karamihan sa kanila ay inakala na si Terence ay isang lighting element practitioner, kaya ang paggamit ni Shuj ng array disk ay nakatulong sa kanyang kalaban sa halip na matalo talaga kay Terence. Dahil nga sa kaisipang ito kaya nila nadama na kaya pa rin nilang talunin sina Terence at Gushai kahit na marami sa kanila ang nagtutulungan matapos makipagpalitan kay Shuj. Hindi kailangan ni Gusha ang utos ni Terence at agad na lumapit upang buhatin si Chengmin. Gusto sana siyang pigilan ng mga masters ng pamilya Lee ngunit natakot sila dahil sa kanyang mabangis na mga mata. Terence, dinala mo na ang mga tao mo, pwede mo na bang palayain ang may-ari? Tumingin ang Mountain Opening Master kay Terence, natatakot na baka bawiin nito ang sinabi niya. Wala talagang pakialam si Terence sa lalaki. Kumuha siya ng Peak Grade 7 Recover Pill at inilagay ito sa bibig ni Chengmin. Pagkatapos, inilipat niya ang sarili niyang purong chi sa katawan ni Chengmin, at mabilis na gumaling ang kanyang mga pinsala. Mabuti na lang at mukhang malubhang nasugatan si Chengmin sa unang tingin, ngunit wala naman masyadong panloob na pinsala sa kanyang katawan. Bukod sa kanyang mga bali na paa, wala lamang siyang may dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Nang makitang ginagamot ni Terence ang mga pinsala ni Chengmin nang walang pagpipigil, hindi na mapakali ang mga miyembro ng pamilya Lee. Humakbang si Gusha sa tamang oras, nanlalaki ang mga mata sa galit habang iginala ang tingin sa bawat isa sa kanila. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan ni Gusha ngayon lang, kahit sabay-sabay silang umatake, hindi nila siya mapapatamba sa maikling panahon. Isa pa, nasa panganib pa rin si Shuj sa ilalim ng paanan ni Terence, kaya walang nang ahas na kumilos sa huli. Matapos malaman na ayos lang si Chengmin, pansamantalang sumuko si Terence sa ideya na lipulin ang buong pamilya Lee. Mas makabubuting hayaan na lang si Chengmin na gawin ito, ngunit walang plano si Terence na palayain si Shuj at ang mga amo ng pamilya Lee. Tahimik na kinuha ng kamay ng tagasalo ng kaluluwa ang espiritu ni Shuj, at iniwan ang katawan nito sa lupa. Kumislap ang katawan ni Terence at ilang kidlat ang sumabog sa grupo ng mga tao. Ginamit niya ang kidlat para makarating sa gitna nila. Ang pinakamalakas sa mga taong ito ay nasa yugto ng pagbukas ng bundok lamang, kaya hindi ito isang bagay na hindi kayang hawakan ni Terence. Hindi pa kasama rito, ang mga taong ito ay may mahinang pundasyon. Ang yugto ng pagbukas ng bundok ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa isang normal na yugto ng tuktok ng profound, kaya hindi nakaramdam si Terence ng anumang pressure sa pakikitungo sa kanila. Ang mabangis na apoy na 8 trigram palm na sinamahan ng layuning pumatay ng 5 elemento ay ginamit ng walang ingat. Ang mga taong ito ay nabigla at agad silang natangay. Gayunpaman, hindi silang lahat pinatay ni Terence. Pinansala lamang niya ang kanilang cultivation upang hindi sila maging hadlang sa paghihiganti ni Chengmin sa hinaharap. May sama ng loob na tiningnan ni Gusha ang mga eksperto ng pamilya Lee na umuungol sa lupa. Siya dapat ang may gawa nito. Paano nagawa ito ng amo niya mismo? Isa itong bihirang sandali ng kasiyahan. Tila makakabawi lang siya sa mas maraming masasarap na pagkain kapag bumalik na siya. Nang matapos si Terence, 5 figure ang sumugod mula sa gate ng bundok. Ang una ay napakabilis, nakarating sa plataporma sa isang iglap at lumitaw sa labas ng gate ng pamilya Lee. Terence, hindi mo ba nirerespeto ang law enforcement hall sa paggawa mo ng mga bagay na ito? Si Julius iyon mula sa law enforcement hall. Nang makita niya ang mga masters ng pamilya Lee na umuungol sa lupa, mas lalong dumilim ang poker face ni Julius. 6,026. Hallmaster Gray, dinukot nila ang kapatid ko ng walang dahilan at malubhang nasugatan pa siya. May problema ba kung pupunta ako para iligtas siya? Walang ginawa ang law enforcement hall ninyo, kaya bakit ako makakasagabal sa inyo kung kikilos ako? Mukhang hindi rin natuwa si Terence, ang dalawa mula sa Hall of Justice ay tumutulong sa pag-aalaga kay Brooke sa buong oras sa censoring restaurant, at ngayong inas-ikaso niya lang ang House Lee, biglang sumulpot si Julius para tanungin siya. Wala siyang paraan para maging masaya. Natural na iimbestigahan ko ang sinabi mo. Hindi ko kailanman palalayain ang isang taong nakagawa ng krimen sa North Island.
Gayunpaman, ang kasalukuyan mong pag-uugali ay lumabag din sa mga patakaran ng law enforcement hall, kaya kailangan mong bumalik kasama ko. Tumingin si Julius kay Chengmin na wala pa ring malay, at tila wala siyang balak na baguhin ang kanyang isip. Galit na humakbang si Gusha, paano mo nagagawang magsalita sa boss ko ng ganyan? Posible kayang kakampi mo ang mga taong ito kaya ipinagtatanggol mo sila ngayon. Walang hiya. Sumugod palapit ang ilan pang tao mula sa law enforcement hall at nagkataong narinig ang mga sinabi ni Gusha. Agad na nagalit ang mga tao at sinimulan nila siyang pag-alitan ng may galit. Ang ating hallmaster ay sikat sa pagiging walang kinikilingan at walang kapintasan. Sino ka ba sa akala mo? Paano mo nagawang sir-on ang ating hallmaster ng ganito? Ito lang ay sapat na para makapasok ka sa bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas. Hallmaster, hindi ka maaaring maging magalang sa ganitong uri ng tao. Bukod pa riyan, siya ang nanakit sa kanyang mga kasamahan. Pakiusap, ipag-utos na arestuhin siya at dalhin sa hukuman. Ikinumpas ni Julius ang kanyang kamay, pinigilan ang kanyang mga tauhan sa pagsasalita. Tiningnan niya si Terence nang walang pakialam. Terence, nasabi ko na yan dati, aalamin ko ang lahat. Malalaman natin kung paano ka pinarusahan kapag lumabas na ang resulta. Sumama ka na sa akin sa bulwagan ngayon, huwag mong hilahin ang Green Cloud Pavilion dito. Paano kung hindi ako sumama sayo? Galit na galit din si Terence, at mas lalong naging bastos ang mga sinabi niya. Hindi pa kasama rito ang hindi pa nalulutas na usapin ni Chengmin, kahit na nalutas na ito, kailangan pa rin niyang magmadaling bumalik sa Nakajima. Saan kaya siya makakahanap ng oras para samahan si Julius sa law enforcement hall? Maniwala ka sa akin, siguradong babalik ka sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Julius, ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Pakiramdam ni Terence ay nakapagdesisyon na siya. Kung gayon, hintayin natin at tingnan. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, ang kanyang mga titig ay parang mga karayom na tumatagos sa mga mata ni Julius. Ang kanilang mga titig ay parang mga pisikal na bagay, at nagsimula sila ng isang hindi nakikitang komprontasyon. Humakbang pasulong si Gusha at naghandang atakihin muna si Julius. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang kumunoy. Hindi siya makagalaw. Kahit ang pagangat ng isang daliri ay napakahirap. Ang lakas. Hindi napigilan ni Terence ang mapasigaw. Si Julius nga ang nangungunang henyo sa North Island. Kaya niyang pigilan si Gusha nang hindi gumagawa ng ingay, at hindi nila mahahalata ang tunay niyang lakas. Kung ikukumpara kay Julius, si Shuj ay isa lamang talagang basura. Sinimulan na ni Terence ang pagkalkula kung magiging epektibo ang kanyang mga ultimate skill laban sa isang master na tulad nito, ngunit kahit na ito ay ang kamay ng Soul Catcher o ang Lightning Burial, kailangan niyang patayin si Julius kung gagamitin niya ang mga ito. Wala pa siyang balak na patayin ito sa ngayon. Sa huling sandali, isang figure ang lumitaw sa gitna ng field at tumawa, hinarangan sina Julius at Terence. Hallmaster Gray, bakit ang seryoso mo? Tumangala si Terence at kumalma. Masyado siyang nakatutok kay Julius para mapansin ang presensya ni Travis Liger. Travis, gusto mo bang makialam sa mga gawain ng law enforcement hall? Malamig na sinulyapan ni Julius si Travis. Mukhang hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi, ako lang ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion. Wala akong karapatang makialam sa mga gawain ng inyong law enforcement hall. Gayunpaman, alam na ng Pavilion Master ang tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na siya mismo ang hahawak nito, kaya hindi problema para sa law enforcement hall na hindi alalahanin ang bagay na ito. Ngumiti si Travis at ikinumpas ang kanyang kamay, na parang isang tagapamayapa. Agad na natahimik si Julius. Sa buong North Island, ang tanging taong nakapagpapayuko sa kanya ay si Truett. Bukod sa kanya, kahit ang mga galing sa mga sinaunang aristokrata ay hindi siya maaaring utusan na gumawa ng kahit ano. Napag-uusapan nga, may karapatan ang Truett na pangasiwaan ang bagay na ito. Hindi ito sumasalungat sa mga tagapagpatupad ng batas ng law enforcement hall. Parang kung paano nakikialam ang Supernatural Investigation Bureau sa kalagitnaan kapag tumatanggap ng kaso ang mga pulis sa sekular na mundo. Kung ganoon, aalis muna ako.
Nag-isip sandali si Julius at binawi ang kanyang chi. Tumango siya kina Travis at Terence bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Natigilan si Terence. Umalis na lang ba si Julius ng ganoon? Isang pangungusap lang ba iyon mula sa Truett? Junior Brother Linford, huwag kang bumaba sa antas ni Julius. Ganoon talaga siya. Palagi siyang nakayuko, pero hindi naman talaga siya ganoon kamakasarili. Naglakad si Travis papunta sa tabi ni Terence at nagpaliwanag kay Julius. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Lan. Wala akong pakialam. Bahagyang ngumiti si Terence. Medyo galit siya kanina lang, pero tapos na ang lahat. Hindi na niya kailangang kamuhian si Julius. Tutal, tungkulin niya naman iyon. Humajejek si Gusha habang lumapit at casual na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Senior Brother Lan. Lan din ang apelyido ko, siguro magkamag-anak tayo noon. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, ang lalaking ito ay mahilig talagang angkinan ang pagiging kamag-anak, di ba? Imposibleng may kaugnayan si Travis kay Terence sa dugo, tao siya, hindi halimaw sa dagat. Nako, nagkataon lang ba? Kung gayon, kailangan nating magkalapit sa hinaharap. Tumawa si Travis habang tinatapik ang balikat ni Gusha. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mas palakaibigan na si Travis kaysa dati. Maaari kayang nakita niya ang mabilis na paglakas ni Terence at gusto niya itong makipagkaibigan. O narinig ba niya ang tungkol sa kakayahan ni Terence sa pagpino ng mga tableta? O para lang ba ito sa kapakanan ng Truett? Ano man ang mangyari, nagustuhan ni Terence kapag nagpapakita ng kabaitan ang mga tao sa kanya. Senior Brother Liger, magiging abala ba ang sitwasyon dito? Tanong ni Terence, medyo nahihiya habang nakatingin sa lahat ng nagrereklamong masters. Kung alam lang niya na magdudulot siya ng gulo para kay Truett, hindi na sana siya pumunta rito. Ang pagpunta rito para iligtas siya ang pinakamagandang desisyon. Ayos lang. Maaari ka nang bumalik. Nabalitaan ko na ang sanhi at bunga ng bagay na ito. Ako na ang bahala sa iba. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Travis habang ikinakaway ang kanyang kamay, sinasabihan si Terence na ibalik si Chengmin para sa paggamot. Maraming salamat, Senior Brother Liger. Mag-usap tayo ng maayos sa susunod. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence, hindi mahalaga kung si Truett o si Travis, maaalala niya ang lahat at gagantihan niya sila sa hinaharap. 6,027 Pagkatapos ng isang simpleng pamamaalam, nagmadali si Gusha na buhatin si Chengmin at sinundan si Terence papunta sa Green Cloud Pavilion. Ang pamilyang Lee ng North Island ay halos nawala ng lakas pagkatapos ng labanang ito. Ang kanilang pangunahing miyembro, si Shuj, ay patay na, at ang iba pang mga masters ay nawala ng kanilang cultivation. Anumang maliit na pamilya ay maaaring maging mas malakas kaysa sa pamilyang Lee. Mas madali para kay Chengmin na maghiganti sa hinaharap. Habang paalis siya, nakita ni Terence ang espiritual na pandaman na ang babaeng nasa katanghaliang gulang mula sa pamilyang Brooks ay nasa nakatagong lugar pa rin. Buo pa rin ang level 1 invisibility formation na itinayo niya, kaya hindi na niya ito inabala. Tapos na ang House Lee, kaya malamang na hindi maglalakas loob ang House Brooks na lumabas at magdulot ng gulo. Kung gugustuhin man ni Chengmin na gumanti kay House Brooks sa hinaharap, wala na iyon sa kanya. Maya-maya, bumalik silang tatlo sa tirahan ni Terence sa Green Cloud Pavilion. Wala pa ring malay si Chengmin, na mabuti para sa kanyang paggaling, kaya hinayaan niya itong magpatuloy sa pagtulog. Gusto ni Terence na gamitin ang oras na ito para imbestigahan ang nangyari sa villa ng Kushi noon. Matapos ipadala si Gusha para alagaan si Chengmin, pumasok si Terence sa kanyang silid at pinakawalan ang sinaunang espiritu ni Shuj. Terence, anong gusto mong gawin sa akin? Binabalaan kita, bitawan mo ako ngayon na, kung hindi ay tiyak na may darating at hahanap ng gulo sa iyo. Medyo mahina ang sinaunang espiritu ni Shuj. Pagkalabas niya, sumigaw siya upang palakasin ang kanyang loob. Oh! May tao sa likod mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito? Bahagyang ngumiti si Terence, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo.
Plano ni Terence na gamitin ang teknik ng paghahanap ng kaluluwa upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkalipol ng Cushevilla. Kung sapat ang talino ng lalaki para sabihin sa kanya ang totoo, maaaring maiwasan niya ang sakit ng paghahanap ng kaluluwa. Huwag mo nang isipin ang pagkuha ng kahit anong impormasyon mula sa akin. Hindi magtatagal at malalaman mo kung gaano kalaking gulo ang idinulot mo. Huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo dahil lang pinoprotektahan ka ng Truth. Kahit magsanib puwersa pa ang pataas na Sky Pavilion at Green Cloud Pavilion, hindi ka nila mapoprotektahan at ang mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi alam ni Shuj kung ano ang magiging bunga ng kanyang kaiabangan, at patuloy na nagbanta kay Terence. Kung ganoon ang sasabihin mo, gusto ko talagang malaman kung anong klaseng problema ang naidulot ko. Dahil ayaw mong sabihin, ako mismo ang hahanap ng sagot. Medyo masakit siguro. Tiisin mo na lang. Walang ekspresyong iniunat ni Terence ang kanyang kamay, ginamit ang soul-searching technique na nagmula sa primordial spirit Devard. Kadalasan ay ayaw niyang gamitin ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi niya ito pinanggahasan. Sa pinakamalaki, magdudulot ito sa kanya ng kaunting problema sa bandang huli. Para malaman ang tunay na totoo, lalo na't may mga taong posibleng nasa likod ni Shuj, natural lang na hindi pakialaman ni Terence ang maliit na problemang ito. Ang espiritu ng yuwa ni Shuj ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw, ang sakit ng pagpunit ng kanyang kaluluwa, kahit na ito ay isang pahirap na may libu-libong hiwa. Hindi siya agad natamba dahil ayaw ni Terence na matamba siya, kahit man lang bago makumplito ang paghahanap ng kaluluwa. Sa silid na ito, naglagay na si Terence ng soundproof harang kaya kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Shuj, hindi ito tuluyang tatagas. Maya-maya, hamina ng hamina ang kanyang mga sigaw, at sa wakas ay natahimik siya. Ang kanyang diwa ay tuluyang naglaho sa ilalim ng matinding paghahanap ng kasanayang naghahanap ng kaluluwa. Isang eksperto sa unang yugto ng paglikha ng mundo ang tuluyang bumagsak, na walang iniwang pagkakataon para sa reinkarnasyon. Gayunpaman, ang isang walang utang na loob na kontrabida na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa awa para sa pagkakaroon ng ganitong wakas. Gayunpaman, bahagyang kumunat pa rin ang noo ni Terence. Ang kanyang kasanayan sa paghahanap ng kaluluwa ay naging matagumpay, ngunit ang impormasyong nakuha niya ay hindi kumpleto. Marami pa ring mga piraso ang nawawala. May dalawang dahilan para dito. Una ay ang mahinang espiritu ni Shuj, at maraming pinsala ang natamo noong panahon ng soul search. Malaki rin ang naging epekto sa kanya ng vortex kanina. Ang isa pang dahilan ay may mga depekto pa rin ang soul search technique ni Terence, at hindi niya makuha ang buong alaala ng kabilang panig. Bago si Shuj, hindi pa nagamit ni Terence ang buong kasanayan sa paghahanap ng kaluluwa, kaya ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang mga kapintasan. Mabuti na lang at nahulaan niya ang karamihan sa mga nawawalang bahagi mula sa mga pahiwatig na mayroon siya. Boss, gising na si Chen Min, gusto mo ba siyang makita? Malakas na tanong ni Gusha mula sa labas ng silid. Hindi dapat nagtagal ang paghahanap sa sarili. Ang katotohanang nagising si Cheng Min ay nagpatunay na hindi malala ang kanyang mga pinsala. Para sa mga nagtatanim, walang-wala ang mga bali na sanga. Hanggat mayroon silang mga tableta, maaari silang maiugnay sa loob ng ilang minuto. Kahit na mawala ang kanilang mga orihinal na bahagi, madaling patubuin muli ang isang bali na sanga. Pupunta ako agad dyan. Hinimas ni Terence ang noo niya at tumayo. Matapos hanapin ang kaluluwa ni Shuj, bigla niyang napagtanto ang isang problema. Ang matandang may apelyidong Lee na nakialam sa kaso ng Cushevilla at namilit sa enforcement hall noon ay hindi na ang Shuj ngayon, kundi ibang tao na. Hindi niya talaga ito pinansin. Noon, malayo pa sa kwalifikasyon si Shuj para makapasok sa konseho ng mga nakatatanda. Umakyat lamang siya sa tuktok ilang taon matapos ang kaso ng massacre sa villa sa Kushi. Sa kabilang banda, ang nakatatanda na may apelyidong Lee ay nawala ng walang bakas pagkatapos ng insidenteng iyon. Muntik nang magkamali si Terence sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa alaala ni Shuj Lee, halos walang impormasyon tungkol sa nakatatandang si Lee. Tila ang bagay na ito ay maaari na lamang ipaubaya kay Cheng Min upang siyasatin ng mag-isa. Nakaupo na si Cheng Min nang lumapit si Terence.
Medyo mapatla pa rin ang mukha niya, pero naigagalaw na niya ang mga kamay at paa. Mabuti na ang kanyang paggaling. Boss Terence, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito, kung hindi ay namatay na sana ako sa isang kakilakilabot na kamatayan. Tumango si Cheng Min nang may mapait na ngiti nang makita niyang pumasok si Terence, na nagpapahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Lahat tayo ay magkakapatid, kaya hindi mo kailangang maging magalang. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong investigasyon sa insidenteng iyon. Hinailan ni Terence ang isang upuan at umupo, gustong marinig kung ano ang maihahambing ni Cheng Min sa mga alaala ni Shuj. Magaling. Bata pa lang ako noon, at wala pa akong masyadong alam tungkol sa buong bagay na ito, pero pagkatapos ng 2 taong pagsisiyasat, nakahanap ako ng ilang mga palatandaan. Mahabang kwento ito, sana ay hindi mo magalit kung mahaba ang sasabihin ko, Boss Terence. Medyo naayos ni Cheng Min ang kanyang pagkakaupo. Plano niyang sabihin kay Terence ang lahat, kaya naayos na niya ang kanyang mga iniisip. Ngumiti lamang si Terence at tumango, senyales na magpatuloy siya. Ang sanhi ng insidente noon ay dapat na ang aming pamilyang Kyo ay nakakuha ng mapa ng kayamanan. Ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit isang krimen ang pagkakaroon ng isang piraso ng jade. Ang Kushi Manor ay hindi isang makapangyarihang pamilya, at kung palihim nilang makukuha ang kayamanang ito, ang kanilang lakas ay maaaring tumaas ng malaki. Gayunpaman, ang balitang ito ay nailabas ng traidor na iyon, si Shuj, at nakipagsabuatan siya sa mga dayuhang kaaway upang lipulin ang aking pamilyang Kyo. Ang kanilang layunin ay makuha ang kayamanang ito. Ang mga mata ni Cheng Min ay puno ng puot at galit. Bagamat alam niyang iniligtas siya ni Terence, hindi pa niya natatanggap ang balita na patay na si Shuj. Ang kanyang puot sa traidor na ito ay hindi nabawasan. 6,028. Sa loob ng 2 taon na ito, sinusubukan kong maghanap ng clue mula sa simula. Sinusubukan kong alamin ang pangkalahatang sitwasyon ng bagay na ito. Si Shuj ay isa sa mga mastermind at nakakuha ng maraming benepisyo mula sa kayamanan, ngunit hindi ko pa natuklasan kung sino ang kanyang katrabaho. Nang sabihin ito ni Cheng Min, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting depresyon. Sa pagsisiyasat pa lamang hanggang sa puntong ito, muntik na siyang mapatay. Kung gusto niyang maghiganti, talagang malungkot ang daan sa hinaharap. Sino yung matandang may apelyidong Lee na nakialam sa investigasyon ng kaso at nagbigay ng pressure sa law enforcement hall? Inimbestigahan mo na yan, di ba? Mas alam ni Terence kaysa kay Cheng Min kung bakit makikipagsabuatan si Shuj sa kalaban para sirain ang Kushi Villa. Hindi naman mali ang sitwasyon sa pangkalahatan, kaya hindi siya nagulat. Ang ikinababahala niya ay ang matandang si Lee. Inimbestigahan ko nga ang nakatatandang si Lee. Sinasabing isa siyang tagalabas na umalis sa North Island matapos maging miyembro ng Elders Guild. Medyo tahimik din ang taong ito noong nasa North Island pa siya at halos walang anumang interaksyon sa iba. Matagal akong nag-imbestiga pero wala akong nakita, kaya maisantabi ko na lang muna ito. Hindi masyadong pinansin ni Cheng Min ang nakatatandang si Lee, ang atensyon niya ay nasa traidor na si Shuj Lee. Boss Terence, hinahanap kita ngayon lang para hingin ang iyong opinyon kung paano haharapin ang pamilyang Lee ng North Island. Matapos makuha ng traidor na si Shuj ang kayamanan, lumakas ng husto ang kanyang lakas, at nagsanay din siya ng maraming masters bilang kanyang mga nasasakupan. Itinuturing na siyang isang malakas na puwersa sa pamilya ng North Island, at miyembro rin siya ng konseho ng mga nakatatanda. Biglang tumigil si Cheng Min. Personal niyang bagay ito, at walang saysay na isali pa si Terence dito. Hindi niya alam kung magkano ang kailangang ibayad ni Terence para mailigtas siya sa pagkakataong ito, at masasaktan siya kung patuloy na makikialam si Terence sa insidente sa Kushi Villa. Sa kabilang banda, hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito. Dahil tinanggap na siya ni Cheng Min bilang kanyang amo, natural lang na negosyo na niya ang negosyo ng Kushi Villa. Kung hindi lang dahil sa nagmamadali siyang bumalik sa Middle Island at gamitin ang sangay ng pagtitipon ng mga espirito para subukang iligtas si Han Jingjing, at pagkatapos ay magmadaling pumunta sa South Island para imbestigahan ang plano ng Central, mananatili sana rito si Terence para asikasuhin ang negosyo ng Kushi Villa bago umalis. Hindi mo kailangang maglala tungkol sa pamilyang Lee.
Sa katunayan, kahit na nakakuha si Shuj ng maraming benepisyo mula sa kayamanan at ginamit ito bilang pundasyon upang mabilis na umangat sa loob ng maikling 10 taon, maliit na bahagi lamang ng kayamanan ang nakuha niya. Karamihan dito ay kinuha ng kanyang mga kasosyo. Kaya, dapat nating gawin ang ating makakaya upang mahanap ang mga kasosyo ni Shuj. Nasa kay Terence ang halos lahat ng alaala ni Shuj, kaya natural na alam niya kung gaano kalaki ang nakuha ng traidor na ito mula sa mapa ng kayamanan ng pamilyang Cole. 10 bahagi. Ika-10 bahagi lamang ng kayamanan ang nagbigay daan sa kanya upang maging miyembro ng North Island Elder Council sa loob ng ilang taon. Pagkatapos, sa susunod na 10 taon, nakabuo siya ng isang makapangyarihang pamilya. Ang mga array technique ng Manor House ng angkan ng Lee, kabilang ang Thunderfall Array Disc, ay pawang bahagi ng mga kayamanan. Bukod doon, marami ring cultivation resources. Kung wala ang mga yaman na ito, hindi sana mabilis na umangat si Shuj, at magiging mahirap para sa kanyang mga nasasakupan na makipagkompetensya sa mga pamilyang may mahahabang kasaysayan. Boss Terence, mas marami ka pang alam kaysa sa akin, sinusubaybayan mo ba ang nangyari sa Kushi Villa sa nakalipas na 2 taon? Medyo nalito si Chengmin, ngunit naantig din siya. Ano man ang dahilan, sapat na iyon para kay Terence na magmalasakit sa kanya. Nagkataon lang na nakatanggap ako ng ilang impormasyon tungkol dito, kaya mas naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay tungkol kay Shuj, mahinang sabi ni Terence. Hindi naman sa wala ng tiwala kay Chengmin, pero ayaw niyang malaman ng maraming tao ang tungkol sa Soul Search. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, binago ni Terence ang usapan. Sa totoo lang, pwede mo nang sabihin ito kay Julius. Iba na ang sitwasyon ngayon. Nasa kamay na niya ang Law Enforcement Hall, at masasabing patas lang naman. Kahit ayaw ko sa malamig na lalaking iyon, naniniwala akong magkakaroon ng magandang progreso ang investigasyon sa insidente sa Kushi Manor. Boss, wala talaga akong tiwala kay Julius. Sandali na nagatubili si Chenmin, ngunit nagpa siya pa rin siyang sabihin ang totoo, nang mangyari ang malalaking pagbabago sa Kushi Manor, bata pa lang ako noon. Gusto kong maglaro, kaya nagtago ako sa isang lihim na silid at tumakas. Noong panahong iyon, ang mamamatay tao na nakita ko ay isang lalaking nakamaskara na nakaitim. Kahit natatakpan ang mukha niya, ang figure niya ay eksaktong kapareho ng kay Julius. Natigilan sandali si Terence bago sinimulang saliksikin ang mga alaala ni Shuj. Tunay ngang naroon ang lalaking nakaitim, isa sa mga pinunong katrabaho ni Shuj, ngunit ang tunay niyang pagkatao ay palaging isang misteryo. Gumugol si Shuj ng halos 20 taon sa pagsisikap na malaman kung sino ang kanyang katrabaho. Ang banta ng tanga ay hindi nakadirekta sa lalaking nakamaskara, kundi sa iba pang malalaking tao sa konseho ng mga nakatatanda, na ang ilan ay mula sa mga sinaunang maharlikang sambahayan, ngunit lahat ng mga ito ay binuo kalaunan at walang kinalaman sa kaso ng Kushi Villa. Hindi masyadong malinaw ang mga alaala ni Shuj tungkol sa lalaking nakamaskara, ngunit pagkatapos ng paalala ni Chengmin, nagkaroon ng malabong impresyon si Terence tungkol sa lalaki. Ang figure ng lalaki ay talagang halos kapareho ng kay Julius. Mukhang wala namang napapatunayan ito, di ba? Tutal, may pagkakatulad naman ang mga tao. Kahit ang kanilang mga anyo ay maaaring magkapareho, lalo na ang kanilang mga figure. Hindi masyadong sigurado si Terence, hindi naman kaaya-aya si Julius, pero mahirap paniwalaan na ang lalaki ay sangkot sa massacre sa Villa sa Kushi at isa sa mga utak-isip. Boss Terence, alam kong wala tayong mahihinuha mula rito, pero posible ito, at ayaw kong sumugal. Umiling si Chengmin ng may seryosong ekspresyon. Mula pa noong unang beses niyang makita si Julius, mayroon na siyang hinala. Sa unang tingin pa lang niya, hindi siya madaling matitinag. Hindi naniwala si Terence, ngunit nang maisip niya ang biglaang paglitaw ni Julius sa Lee Manor, pati na rin ang proteksyon ng Hall of Justice sa pamilyang Brooks, hindi niya maiwasang maghinala na si Julius ang lalaking nakaitim. Naimbestigahan mo na ba ang lakas ni Julius? Biglang naisip ni Terence ang problemang ito. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong insidente sa Villa ng Kushi, at si Julius ay nasa mga unang bahagi ng kanyang 20 anyos noong panahong iyon. Isa siyang pambihirang henyo, ngunit ang kanyang lakas ay hindi gaanong nakakagulat. Madaling masisira ng kasalukuyang Julius ang Villa sa Hillwater ng mag-isa.
Gayunpaman, kung nakipagsanib puwersa siya kay Shuj 20 taon na ang nakalilipas, malamang na wala silang magagawa. Boss, sa tingin mo ba ay hindi malakas si Julius 20 taon na ang nakalilipas, tama ba? Inimbestigahan ko na ang bagay na ito. Isa siyang henyo na lumilitaw minsan kada ilang daang taon sa North Island. Noong siya ay 20 taong gulang, mas malakas na siya kaysa sa ating lahat sa pamilyang Kyo. Nagngingit-ngit si Chengmin at galit na sinabi. Dahil dito, mas lalo siyang nakasisiguro na si Julius ang mamamatay tao. 6,029. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, may kapangyarihan na si Julius na sirain ang Kushe Villa noon, kaya natural lang na maging suspect siya. Sige, dahil sinabi mo iyan, pansamantala muna itong babalay-walay ng Law Enforcement Hall. Ililista namin si Julius bilang suspect at iimbestigahan siya ng palihim. Siguraduhin mong hindi mo siya pagdududahan. Kung si Julius talaga ang may gawa nito, wala tayong lakas para harapin siya sa ngayon. Nagdududa pa rin si Terence, ngunit seryoso pa rin niyang binalaan si Chengmin. Dahil nabawi na ni Julius ang lakas niya sa villa ng pamilyang Lee, maaaring hindi na siya matalo ni Terence kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang baraha, lalo na ang isang henyong katulad niya. Maaaring nagsaliksik na siya tungkol sa divine sense, at kailangan niya maging handa sa mga bagay tulad ng kamay na kumukuha ng kaluluwa na mabaygo. Boss Terence, huwag kang mag-alala, wala akong gagawing kalokohan. Nandito ako para pag-usapan kayo kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ba muna tayong maghiganti sa pamilyang Lee, o dapat ba natin silang panatilihing buhay para hindi maalerto ang kalaban at patayin sila gamit ang mga nakamaskarang men in black mamaya? Para naman sa pamilyang Brooks, ayaw din silang paalisan ni Chengmin, pero kasabwat lamang sila, kaya hindi siya nagmamadaling harapin sila. Chengmin, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Napatay ko si Shuj Lee, at ilan sa mga masters mula sa pamilyang Lee sa North Island ay napinsala ko. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maghiganti kay Shuj Lee, ngunit naroon pa rin ang pamilyang Lee. Kung gusto mong harapin sila, maaari kang umalis anumang oras. Biglang nakaramdam ng kaunting inis si Terence. Dapat ay nag-iwan siya ng bakas ng espiritu at katawan ni Shuj para patayin ni Chengmin gamit ang sarili niyang mga kamay. Mas makabuluhan sana iyon. Gaya ng inaasahan, nang marinig ni Chengmin na patay na si Shuj Lee, natigilan siya at hindi alam kung paano magre-react. Sa loob ng maraming taon, iniisip niya kung paano maghiganti araw-araw, ngunit sa huli, patay na ang traidor. Salamat, boss, sa paghihiganti mo sa akin. Namatay ang lalaking iyon sa kamay ng boss, wala itong pinagkaiba sa pagpatay ko sa kanya mismo. Sayang at napakadali niyang namatay. Bumantong hininga si Chengmin at ikinumpas ang kanyang kamay sa ginhawa. Pinatay ni Terence si Shuj para iligtas siya, na isang magandang bagay para sa traidor na ito. Marami na siyang inihandang paraan ng pagpapahirap para sa traidor na ito. Ngumiti si Terence. Siya lang ang nakakaalam na hindi madaling mamatay si Shuj. Ang paghahanap ng kaluluwa ay kasing sakit ng impyerno. Nawala ng pagkakataon ang walang hiyang ito na muling magkatawang tao, ngunit natikman niya ang lahat ng parusa ng impyerno bago siya nawala. Dahil nawala na ang lahat ng mga Panginoon ng pamilya Lee, hahayaan muna natin silang umalis. Tingnan natin kung lalabas ang lalaking nakamaskara mula kanina at sakupin ang pamilya Lee. Boss, sa tingin mo ba ay may problema ako kung ganito ang iniisip ko? Mabilis na inayos ni Chengmin ang kanyang kalooban. Matapos malaman na patay na si Shuj Lee, mas nakaramdam siya ng ginhawa. Agad niyang naisip ang kanyang mga plano sa hinaharap. Oo naman, pero dapat ka pa ring mag-imbestiga ng palihim. Gayunpaman, ngayong nabunyag na ang iyong pagkakakilanlan, dapat mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Pinakamabuting hintayin ang pagbabalik ng nakatatandang kapatid na si Lu Bienren at ang iba pa mula sa kanilang misyon, at pagkatapos ay kumilos bilang isang grupo. Aalis muna ako sa hilagang bahagi ng isla ng ilang sandali, kaya hindi ko ito magagawa sa iyo. Paumanhin na sabi ni Terence. Bilang amo ni Chengmin, tungkulin niyang tulungan siyang lutisin ang isyu sa Kushe Villa, ngunit wala siyang oras para manatili rito nang walang anumang palatandaan. Boss, gawin mo na ang sarili mong mga gawain. Ako na ang bahala dito. Mabilis na umiling si Chengmin.
Malaki na ang naitulong sa kanya ni Terence, at sa pagkakataong ito, nailigtas pa niya ang buhay niya. Hindi niya talaga kayang itali si Boss Terence kay Beidao para sa sarili niyang kapakanan. Sige, Boss Terence. May nakita akong mga palatandaan sa mga guho ng lumang bilya ng Kushi, tungkol ito sa kayamanan. Kung may oras ka, gusto kitang yayaing sumama sa akin. Biglang binanggit ni Chengmin kayamanang humantong sa pagkawasak ng bilya ng Kushi, at medyo nagulat si Terence. Hindi ba't kinuha na ni Shuj at ng iba pa ang kayamanan? Mayroon pa bang isa? Hindi maintindihan ni Terence. Tiyak na nakuha ni Shuj ang tunay na kayamanan, kung hindi ay hindi siya magiging bayani at isang makapangyarihang pamilya gamit lamang ang ikasampung bahagi nito. Hindi pa ako sigurado. Ang nakuha kong clue ay ang kayamanan ay may 2 palapag. Ang kinuha ni Shuj at ng iba pa ay maaaring ang unang palapag lamang. Dahil nabuksan na ito, wala nang maggalugad muli sa lugar na iyon. Kung pupunta tayo roon ngayon, maaaring mahanap natin ang kayamanan sa 2 palapag. Medyo natuwa si Chengmin. Maliit na bahagi lamang ng mga kayamanan ang nakuha ni Shuj Li sa unang palapag, at nagawa na niyang umakyat sa tuktok. Kung talagang mahahanap nila ang mga kayamanan sa 2 palapag, hindi ba't napakadaling muling itayo ang Kushi Manor? Hindi ka ba nag-aalala na nabuksan na ang 2 palapag? Hindi masyadong nag-alala si Terence sa balita, maliit ang posibilidad na si Shuj at ang iba pa ay magbubukas lang ng unang palapag, at malamang na hindi nila ito mapapansin kung pupunta sila ngayon. Posible, pero gusto ko pa ring sumugal, dahil nabanggit sa mga clone na nakuha ko na mayroong treasure map na ginagamit lamang para buksan ang unang patong ng mga kayamanan. Kung hindi ako mali, dapat iyon ang kinuha ng traidor na si Shuj mula sa pamilya ko. Matapos makuha ang lahat ng kayamanan sa unang patong, nang hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang patong, napakaliit ng posibilidad na mabuksan nila ang pangalawang patong. Hindi sinusubukan ni Chengmin na kumbansihin si Terence, ngunit sinusubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili. Pwede naman sana siyang umalis ng mag-isa, pero sinabi niya ito ngayon dahil gusto niyang makaganti kay Terence. Kung talagang natagpuan nila ang hindi pa nabubuksang kayamanan sa 2 palapag, mahigit kalahati nito ay pag-aari ni Terence. Kailangan lang pag-isipan ito ni Terence ng ilang sandali para maunawaan kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Chengmin. Nahulaan niya na hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa 2 palapag ng kayamanan, kung hindi ay hindi magkakaroon ng ganoong ekspresyon si Chengmin kapag binanggit niya ito. Gusto ko talagang sumama sa iyo, pero wala akong paraan para gawin iyon ngayon. Kailangan kong bumalik agad sa Middle Island at pagkatapos ay sa Timog Kontinente. Aabutin ng kahit ilang buwan bago makabalik sa North Island. Kung walang panganib, dapat mong tuklasin ito ng mag-isa. Kung matagpuan mo ang kayamanan, sikaping pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Hindi ito sinabi ng malakas ni Terence, ngunit malinaw ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, kahit na naroon pa ang kayamanan, pagmamayari pa rin ito ng Kushi Villa. Hindi siya sasali rito, at kinailangan ni Chengmin na samantalahin ang pagkakataong ito. Bagamat hindi isang banta ang pamilyang Li, hindi pa nagagawa ang tunay na paghihiganti para sa Kushi Villa. Kung gusto ni Chengmin na maghiganti mismo, kailangan niyang maging matatag. Dapat ay kayang makamit ng kayamanang ito ang layuning ito. 6,030. Natahimik sandali si Chengmin. Dahil walang oras si Terence para hanapin ang kayamanan, mag-isa na lang siyang makakapunta. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kung talagang matatagpuan niya ang kayamanan sa 2 palapag, tiyak na pipiliin niya ang magagandang bagay at iiwan ito kay Terence. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, boss. Ako na ang bahala. Tumanggaw si Chengmin at natapos na ang usapin ng kayamanan. Nasabi ko na ang halos lahat ng kailangan kong sabihin, at pupunta na ako sa Middle Island. Kung mayroon kang anumang problema, maaari kang pumunta sa tumataas na Sky Pavilion at hanapin si Natalie. Tutulungan ka niya. Tandaan, dapat mong tiyakin ang iyong sariling kaligtasan anuman ang gawin mo. Wala nang iba pang mahalaga. Naiintindihan mo ba? Paalala ni Terence kay Chengmin sa seryosong tono. Sa katunayan, gusto niyang si Chengmin muna ang banta sa ibabaw, para mas ligtas ito.
Nakakalungkot na gustong panatilihin ni Chengmin sina House Lee at House Brooks bilang pain para mahuli ang utak. Hindi makapagkomento si Terence tungkol doon, at ang tanging maipapayaw lamang niya rito ay alagaan ang sarili. Kung mayroon siyang anumang problema, maaari niyang hanapin si Natalie. Malamang ay malulutas niya ito. Kahit na hindi ito kayang harapin ni Natalie, kasama niya sina Truett at Jinmo sa kanyang likuran. Kahit papaano, maiiwasan nila ang maraming panganib na tulad nito. Naantig si Chengmin. Tumanggo siya upang ipakita na naiintindihan niya at gagawin niya ang sinabi ni Terence. Gusto sanang iwan ni Terence sina Zane at Horace para protektahan si Chengmin, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanilang katapatan. Kung talagang natagpuan nila ang kayamanan at mayroong ilang mataas na antas ng panlunas dito, tiyak na magbabago ng panig ang dalawang lalaking ito, at mapapahamak si Chengmin. Isa pa, ang pagkakaroon ng dalawang bodyguard na ito sa tabi niya ay hindi nakabubuti sa paglago ni Chengmin. Sa mahihirap na sitwasyon lamang mabilis na lumalakas ang isang tao. Kaya, nagpasya si Terence na isuko ang ideya. Sige, mag-ingat ka. Kailangan kong pumunta agad sa Nakagama. Pagbalik ko, sana mas malakas ka pa. Tinapik ni Terence ang balikat ni Chengmin habang pinapalakas ang loob nito. Bago umalis, nag-iwan si Terence ng isa pang storage bag. Sa loob nito ay may ilang elixir para sa mga cultivator sa ilalim ng profound stage at ilang milyong spirit jade card. Hindi lang ito para kay Chengmin, kundi para sa lahat ng wala rito. Gamit ang mga resources na ito, sapat na ito para garantyahan na mabilis nilang mapapalaki ang kanilang lakas. Hindi nagpigil si Chengmin. Iniligtas ni Terence ang kanyang buhay, kaya bale wala lang sa kanya ang mga yamang ito. Mababayaran lang niya ang amo na ito sa anumang paraan kapag lumakas na siya. Pagkatapos magpaalam kay Chengmin, dinala ni Terence si Gushue sa dalampasigan kung saan sila nanggaling. Sina Zane at Horace ay masunurin at nanatili. Ang lumilipad na spirit beast ay isang malaking mountain eagle, at ngayon ay naganyong tao na ito, isang gwapong binata. Halos hindi na matindaan ni Terence kung sino ito. Boss, hindi naman tayo uupo sa likod ng lalaking yan at lilipad papuntang Nakajima, di ba? Tiningnan ni Gushue ang binata na hinulma ng lumilipad na espiritual na halimaw ng may paghamak. Bilang isang marangal na hari ng mga halimaw sa dagat, ayaw talaga niyang makihalubilo sa lumilipad na espiritual na limaw, lalo na't ang itsura ng lalaking ito. Napakasama ng tingin. Sa paningin ni Gushue, maliban sa kanyang amo na si Terence, ang sinumang ibang gwapong lalaki ay nakakapanakit sa paningin. Kahit naniniwala siyang walang ibang mas gwapo sa kanya sa mundo, likas pa rin niyang tinatanggihan ang ganitong uri ng tao. Masyado silang mabagal, Tara, sumakay tayo sa flying saucer papuntang Nakajima. Casual na sagot ni Terence. Hindi niya alam na ang pangunahing punto ay hindi kung paano makarating sa Nakajima. Agad na natuwa si Gushue. Itinaas niya ang kanyang baba at sinabi kay Zane at sa dalawa pa, pupunta tayo sa Nakajima. Kung gusto mong sumunod sa amin, dapat kang lumipad muna pataas. Kapag narating mo na ang Nakajima, maaari mong hilingin sa kahit sino na alamin kung nasaan ang boss. Ayaw man lang ng lalaking ito na makaupo silang tatlo sa flying saucer kasama niya. Sa bagay, ginagamit naman ang mga lumilipad na spirit beast para sa paglalakbay, kaya hinayaan na lang niya silang lumipad ng dahan-dahan papunta kay Nakajima. Boss Langford, hindi ba tayo sabay aalis? Boss. Hindi mapakali na tanong ni Zane. Sinundan pa niya ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Gushue at pinalitan ito ng boss. Naisip ni Zane na magiging awkward ito, pero kakaiba, nang tawagin niya si Terence na, boss, hindi naman ito parang wala sa lugar. Para bang dapat niyang tawagin si Terence ng ganoon? Boss Langford, determinado kaming sumunod sa iyo. Huwag mo kaming iwan. Mabilis nang umiti si Horace at ipinakilala ang binata kay Terence, ako si Ferlan, bilasan mo at batiin mo si Boss Langford. Bati ni Ferlan kay Boss Langford. Medyo mahiyain ang binata na si Ferlan, na nagbago mula sa pagiging isang aerial spirit beast. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at yumuko ng may paggalang. Medyo pause pa rin siya kapag nagsasalita. Dapat siya yung tipo na hindi mahilig magsalita, ibang-iba kay Gushue. Sumama kayo sa amin.
Sapat na ang mga kagamitan ko sa paglipad para maihatid kayong lahat, nakangiting pangaliw ni Terence sa kanila. Malaki naman ang flying saucer, kaya hindi na mahalaga kung may ilan pa sa kanila ang sumali. Tuwang-tuwa sina Zane at ang dalawa pa. Natatakot silang makipaghiwalay kay Terence. Paano kung biglang gumana ang lason? Hindi ba't mamamatay sila ng walang kabuluhan? Isa pa, sa pamamagitan lamang ng pananatili sa tabi ni Terence magkakaroon sila ng pagkakataong magpasikat at makaahon sa paghihirap na ito. Napag-usapan na nilang tatlo ito at nagkasundo na. Natural lang na hindi tutol si Gusha sa desisyon ni Terence, pero may sasabihin pa rin siya, dahil kinilala mo na ang boss ko bilang boss mo, kailangan mong maunawaan ang mga patakaran. Una sa lahat, kailangan mong maging malinaw sa pagkakasunod-sunod ng pagdating. Mula ngayon, kailangan mo na akong tawaging Kuya Liger, naririnig mo ba ako? Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng tuwa, napakamagulo nitong mga nakaraang araw, bakit hindi niya natawag na Liger bro si Dustin at ang iba pa noon? Dahil ba mas gwapo si Ferlan? Nakumbinsi rin ni Gusha sina Zane at ang dalawa pa. Baka hindi pa nga sila makapantay ni Gusha kahit magsanib puwersa pa sila. Paano kaya kung tawagin niya itong kapatid na Liger? Kuya Liger. Hindi umimik ang tatlo at magalang na binati siya. Labis itong ikinatuwa ni Gusha. Sige, mag-usap tayo pagdating natin sa Nakajima. Aalis na tayo agad. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Terence. Kinuha niya ang flying saucer at inactivate ito bago pinapasok ang lahat sa cabin. Labis na nagulat sina Zane at ang iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong lumilipad na aparato. Maging ito man ay panlabas o panloob, mayroon itong teksturang metaliko at ibang-iba sa mga lumilipad na aparato sa silangang kontinente. May ilang mga aparatong lumilipad sa Sky-class Island, ngunit napakabihira ng mga ito. Karamihan sa mga ito ay naiwan dahil napakakaunti ng mga panday na kayang gumawa ng mga aparatong lumilipad. Napakabihira rin ng mga materyales, kaya ang mga taong maaaring gumamit ng mga ito ay halos lahat ng mga pinuno ng isang puwersa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.